Mabagal na proseso, mga pangalan na wala sa listahan at mga pumalyang vote counting machines, ilan lang yan sa mga aberya na naranasan sa barangay at SK elections. Sa kabila niyan, tinawag ng COMELEC na tagumpay ang halalan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa unang pagkakataon, pinayagang makaboto sa barangay SK elections ang mga bilibid inmates sa Muntinlupa. Kabilang dyan si Jeff na maagang pumila at may nakahanda pang listahan ng mga kandidato. Kahit aminado siyang hindi niya kilala ang mga iboboto niya. Paano ka nag-come up dyan? Paano mo nagawa na sulat yung... Binigay lang po sa amin sa loob. Ano? Binigay po sa loob. Sino nagbigay? Mga kasamahan lang po namin. Pero ikaw yan din yung iboboto mo. Hindi ko po kilala itong mga ito. Basta yun na lang. Bumoboto na lang po. Ba't hindi mo sila kilala? Taga Makati po ako eh. Nalipat po yung boto ko rito. Hindi pinayagan ng Commission on Elections sa mga kampanya sa loob ng kulungan ang mga kandidato ng barangay poblasyon na nakasasakop sa NBP. Kaya sa flyers at posters lang sila nakilala ng mga preso. Giit ng COMELEC, sapat na raw yan. Automated naman ang botohan sa Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas, Cavite. Pero imbis na mapabilis, bumagal pa dahil sa aberya. Napunitan pa nga ng balota matapos maipit sa vote counting machine o VCM. Una, misread siya. And then dapat i-return i-return. Nung mag-return siya, nung una ayaw, nung pangalawa na, eto na ang lumabas. Napunit na siya. At saka sa tagal kong umupo, first time ko ito na naranasan na napunit siya. Kaya hindi ko rin alam. Sa takot na pumalya pa ang VCM, tinutukan na ito ng electric fan para hindi mag-overheat. Sabi naman ng COMELEC, normal lang ang aberya sa VCM. 3 paaralan lang ang gumamit nito para sa pilot test ng barangay level automated election. May pilot testing din ng early voting hours para sa priority sector sa Muntinlupa Elementary School. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga ang special schedule para sa mga senior citizen, may kapansanan at buntis. Kaso ang problema, kailangan palang sumagot ng waiver form bago makaboto. Nakatagal din yan. Ang hirap eh. Kagaya niya, kanina pa yan sa loob. Asan mo ang papel para makaboto sila? Meron pang seniors na muntik maubusan ng form. Nagsorry naman ang COMELEC. Isa pang first time sa barangay election ang pagboto sa loob ng mall. Pero pati yan, nagkaproblema rin. Ang botanteng si Tomas, 86 anyos, naihulog daw ang balota kahit wala pang naiboboto. Tinuro dyan, hulog mo dyan. Di hinulog ko naman. Tapos noong nakatayo, ako tapos na ba? Oo, tapos na. Eh di pa ako nakakaboto ah. Siyempre nagulat ako, bakit? Ako pinaglalagyan na dito eh. Hindi pa naman ako nakakaboto. Depensa naman ng election officer, maling pila ang napuntahan ng botante. Sa kabila ng mga aberyang yan, giniit ng COMELEC na mapayapa at matagumpay ang eleksyon. 2 lang daw kasi ang naitalang gulo. Wala ring idineklarang failure of election. Maliit na porsyento pa rin yung nagkaroon ng disruption as against doon sa natuloy ang ating halalan. And to us that is a victory of sort. Kasi despite the fact na napakadami na nating botante ngayon, kumpara sa mga naging botante dati, ngayon napakadami nating botante. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.